pwede po ba nating ngitian at bigyan ng magandang ngiti ang ating mga katabi. Sapagkat napakapalad po nating lahat despite sa weather condition, mas pinili po natin na makasama natin ang bawat isa para sabay-sabay po nating papurihan ang ating Panginoon. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Wala kang katulad. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Sa tuwing ang puso ko ay nangangamba, nawawala ng pag-asa, sa'yo ay maghihintay. Jesus, pangako mo, di ako iwan, di ako pababayaan. Sa tuwing bagyo ay masisilungan ako. Wala nang iba, wala kang katulad. Biyaya mo'y sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon sa aking panalangin. Ang Diyos ang tugon. Ikaw ang tugon. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ay aking nakamtan. Jesus, ikaw ang aking kanlungan. Sa araw man o ulan, lakas ng puso ko ay galing lamang sa'yo. Dakila ang iyong katapatan, noon, ngayon, at magpakailanman. Come on, church! Wala nang iba, wala kang katulad. Biyaya mo'y sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon sa aking panalangin. Ikaw ang tugon. Let's sing, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking sandigan, ang kalakasan ko. Ikaw ang aking sandigan at kapayapaang totoo. Ikaw ang aking sandigan, ang kalakasan ko.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Narito ang iyong mga anak na sa harapan mo upang ikaw ay bigyan ng papuri, parangal sa pamamagitan ng mga awitan. Panginoon, pagdapat mo po ang bawat isa, linisin mo ang bawat isa sa amin upang ikaw ay aming lubos na mabigyan ng kalwalatian. Bigyan niyo po, Panginoon, ng patuloy na kasiyahan ng puso ng bawat isa. Ano man ang aming dalahin sa oras na ito po ay aming sinasantabi. At wala kaming bibigyan ng pagpapahalaga at paparangal kundi ikaw lamang. At naloobin mo, Panginoon, na ang bawat isa ay makapagpuri sa iyo, ang bawat isa ay patuloy na sumamba sa iyo ng buong puso at isipan, buong lakas. At ikaw, Panginoon, ay patuloy namin itataas sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang malakas na clap offering po ulit para sa ating Panginoon. Ayan. Alam ko po, marami po sa atin yung nananabik na makapiling ang ating Panginoon soon. Dahil siyempre po, sa gulo ng mundo na meron tayo ngayon, sa paghihirap ng buhay, mas nakakagaan sa ating pakiramdam na alalahanin na soonest makakasama natin ang ating Panginoon. Walang sakit, walang paghihirap, puro saya lang. So, sa mga puso po natin ngayong umagang ito, sana matagpuan natin ang pusong may kagalakan at nananabik sa presensya ng ating Panginoon. Awitan po natin siya ng may kasiglahan, ipalakpak po natin ang ating mga kamay, at samahan niyo po kaming awitan siya. Ako'y nananabik. Come on, church. Let's sing, Ako'y Nananabik. Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay nilisan na. Let's lift our hands for the Lord. Napupuri. Come on, church. Napupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri. Napupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Anong galak? Anong galak, ikaw ay masilayan. Namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Nagpupuli. Nagpupuri, nagpupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik.
ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Come on, church. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Nagpupuri, nagpupuri. Itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Nagpupuri. Nagpupuri, nagpupuri. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Minsan pa ako'y nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Yes, Lord. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Sa iyong kahabagan. sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako'y namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang
pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Minsan pa sasayaw. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, and no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again
to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire, and no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Ating pong ihanda ang mga sarili sa pagbasa ng salitan. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang ihandaw ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inhulog nilang lahat." Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang kinabubuhay. Tayo pong lahat ay magsiyo at manalangin. Dakilang Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa araw po na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay sama-sama na makapaglingkod sa inyo, makasamba sa inyo ng ang mga magkakapatid dito po sa Dako na Iglesia sa Liliw. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay inyo pong samahan hanggang sa matapos po namin ang pagsambang ito ng mga aral na aming mga maririnig. Patnubayan niyo po ang lalaki na inyong gagamitin sa aming harapan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ang iyong mga mensahe, ang iyong mga aral ang siyang mamutawi sa kanyang mga bibig. Patnubayan niyo po siya at puspusin niyo po siya ng inyong banal na Espiritu. Ganoon din po, Panginoon, ang mga makikinig ng salita mo, Panginoon. Dalangin ko po ang kapayapaan ng mga pag-iisip, ang puso na bukas na makinig at nawa, Panginoon, ay magkaroon po kami ng katapangan at kagustuhan na gawin ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat sa po sa amin hanggang sa matapos po namin ang pananambahang ito. Ito na lang po, Panginoon, na aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ito ba sa stage? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganito po pala ang feeling ng nadating sa 50 years. Ano po? Salamat po sa lahat ng bumati at sa babati pa. Dating is good but I need, alam niyo na po yung Papa A. Para po kay Lord, kahit bagamat hindi po songeries, pipilitin ko pong umawit. Pag po pumiyok, pasensya na po. Ganda mo.
Ay, nawala pa yata yung -1. Parang ayaw yata o pakantahin, ano. Ay, speech muna uli. Parang wala na ako masabi. Kasi sabi ni Sister Sandra, sa susunod na activity, ikaw na. Ganun, what? Hindi ko pa nga ma-absorb yung 50 years. Papa activity na sa senior. Ay, wala pa ga talaga. Para yatang naputol yung linya. Oo nga eh, dito magsesero. Ayan, natotoo na po yan. Papa A, favorite mo to? I love you, Lord. Walang boses. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. The darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Praise God. Sisingit na ako. Importante ito, naiiyak na ako eh. Ito si Sister Wilma, kinanta ko yung isang paragraph niya, hindi ko nga natapos eh. Paunin mga kapatid, 2 minutes lang to. Sinukat sa puso. Hindi pa dapat ako tatayo, dapat next week pa eh. Pero nung nakita ko po yung topic, sabi ko kay Pastor Jan, diinan mo na to. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Bigla po nung isang linggo, pinaalala po ni Lord yung lahat ng mga ginawa ng Liliw Church. Yung lahat ng ginawa natin, simula pa nung una, sa pamamagitan ng tayo po hindi centralized, ha? Wala tayong pinanggagalingan ng ating pondo, kundi sa ating mga sariling bulsa at sa mga kapatid natin nasa ibang bansa. At alam po naman ninyo, Sister Yes, alam naman po ninyo na meron tayong pinaplano na bago sana pumikit ang mata ng inyong lingkod, ay may isa katuparan itong hinihiling na ating Panginoon sa atin. Sa kasalukuyan, may ginagawa pong isang ganitong bagay na nagkakahalaga lamang po, napakamura dahil parang anak ko yung ginagawa ko. 3 milyon lamang po ang halaga nito. Tingnan po ninyo. Pero bakit po ako tumayo sa ganito? So, kasi nakita ko sinukat sa puso. Alam niyo ba nung Webes, mga challenges yung pinag-usapan ng mga kalalakihan na tinuulit ko po. Tanda po ninyo, nagbalita ako sa inyo rito na mayroong isang kapatid na pinigilan ko, na sabi ko, huwag niyong dadalhin sa akin yan. Ay, hindi ko mapigilan. Nung dinala sa atin sa bahay ko yung 2 milyon, natatandaan niyo yung binalita kong yan? Ay, hanggang ngayon po, nangihingi po ako kay Lord, Lord, saan po dadalhin to? Ano magiging spark, itong 2 milyon na spark plug na ito, ano po to? Alam niyo po nung Webes, hindi na po ako nakatulog hanggang ngayon. Kasi, ang tagal ko pong naghahanap ng lupa. Ang tagal natin naghahanap ng lupa na nagbabudget tayo ng almost 2 million para magkaroon tayo ng parang ganyan. Ang sinasabi ko po, parang ganyan ha. Pero pag si Lord po ang humingi, hindi parang ganyan. Mas maganda kaysa sa ganyan. At alam niyo po, nung Webes, hindi ko pa babanggitin kung sino itong lingkod ng Diyos na sinukat ang puso. Ang sabi po sa akin, tumuturo, Brother Odi, may lupa na. O sige, ibigay mo lang, babayaran natin ang 2 milyon. Alam niyo po, mga kapatid, ang sagot sa akin, walang bayad. Ay, hindi ko na kailangan, Sir Wilma, sumukat, ng all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Nung makita ko po itong program, sinukat sa puso, hindi ko po pwedeng hindi ibabalita ito. Yan pong nakikita niyong perspective na yan, direct cause ang ginawa ko dyan, dahil parang anak ko yung ginagawa ko niyan, na yan po kinosting ng 8.1 million ng mga nakakaalam na gumawa niyan. Ginagawa ko po yan, tatakbo lamang po sa 3 million yan, direct cost yan. So ibig sabihin, ginawa po natin ang atimunan, 2.4 million mahigit, nagawa natin within the 2 years. At tanda po nyo, may nagbigay po ng $1,000 nun. Hindi po natin kapatid. Yung isang inaanak ko, yung ginagawa ko rin sa Alphamart, hindi po ba? Baka nalilimutan nyo yun. Ako, hindi ko nalilimutan yan. Nagbigay po ng $1,000 yun hindi naman natin kasama rito. Alam mo sabi, Tatay Odi, yung po'y pledge namin kay Lord Dinala po natin sa atimunan yun. Ito mga kapatid, kung halimbawa kaya 3 milyon lamang ito, pagkatapos sa iyo lupa, pinababayaran ko ng 2 milyon nagagalit sa akin, wala daw bayad Aba, Lord, yung pong 2 milyon na ibinigay po ng aming kapatid na ito, palagay ko, itong papasok na 2027, kapatid na Ningning. Mas mahigit pa po itong special number na sinukat sa puso kaysa ako'y kumanta ng All My Life You Have Been Faithful. Dahil yung special number na itinatayo ko rito na magbibigay ng lupa, kahit po yan kahit more than half hectare lamang, pasok na. Meron na tayong mission house, meron na tayong tennis court, basketball court with pickleball at may kapihan.
na iririgalo natin kay Lord, palakpak tayo kay Lord. Kaya Sister Chit, ikaw ang may kasalanan yan kung bakit ako nagkakaganito. Yung ginawa ninyong itinataboy ko sa inyo na huwag niyong dalhin niyang kalating milyon sa bahay, pinipilitan ninyo. Ayan, lahat ng mga kapatid, nahahamon na. Tatayo yan sa 2027. Kahit anong mangyari, mag-iipon ako ng bakal. Itatayo ko ang pundasyon yan. Pag lumanding ang titulo dito sa harapan, pag lumanding na ang titulo rito, malalaman ninyo kung sino ang sinukat ang puso at ibibigay ang lupang ito. O, palakpak itang na. All my life, you have been faithful. Oh, ninong daw. Paulo. Oh, sige, hawak. Sige, hawak. Hello. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat napakadakila po ng ating Panginoon para pagkalooban tayo ng lahat-lahat ng papapala. Siguro po hindi natatapos yung lahat ng mga, nakakatuwa po yung mala ages na kanta ni Sister Wilma about faithfulness at yung faithfulness din ng isa pang age person ni Kuya Odi. At ngayon naman, ito ay all ages po na magpapasalamat sa Panginoon. Pagpapatunay lamang na paalala na ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya. God will always remain faithful. Alam niyo po, ang pamilya po namin, hindi na po kami kasya, pero hindi nagkakasya po ang aming pong puso upang sabihin sa inyo na ang pamilyang ito ay marami na rin pinagdaanan at pinagdadaanan pang mga pagsubok. Pero mas pinipili po naming tingnan yung pagpapala na dumarating sa amin. Why? Because God is forever faithful. Kaya tayong lahat, manatili tayong tapat sa Kanya sa gitna ng kahit anong pagsubok, sa gitna ng kahit anong mga pinagdadaanan natin. Awitin po natin ang special number, Great is Thy Faithfulness. Mahawak ka na. Nandiyan ka na. Sorry. Is Thy faithfulness, O God, my Father? There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be.
Thanks for watching. Please subscribe, like, and share. Good morning po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy birthday po kay Sister Wilma, 60th birthday. Ayaw pa niya sabihin yung totoo. But anyways, sa 60 years old, looking young and strong in the faith. Kaya po more blessings. Iba talaga kapag asawa ng pastor, talagang maganda at bumabata habang tumatagal. And of course, sa Hombro Bueno family po, sa kanilang napakagandang awitin. And happy birthday din kay Jamie. No, I think sila pong dalawa ay birthday today. And praise God po. At napakagandang balita ang binahagi sa atin ni Brother Odi. Yung pinagpe-pray natin, talagang tapat po ang Lord. Amen? Pero katulad, pansinin po ninyo katulad ng mga nakaraan nating mensahe, lahat po tayo ay may responsibilidad sa mga gawaing ito. Amen? Ano man yung pinaplano, vision na binibigay ni Lord, hindi po binibigay ni Lord yun sa iilang tao lang. Do may mga ginagamit si Lord na mga ganon, ang tawag natin doon parang spark plug no? Ibig sabihin, pag nag-init yun, nag-ignite yun, yung buong congregation will do its part. Amen? So, nangangako tayo sa Panginoon na kung ano man, isipin po ninyo if you are just going to realize kung makakapagtayo po tayo ng mga ganong establishment, marami po tayong magagawa para sa Lord. Nung pinag-pray natin yung Annex B, tanda ko po yun, pinag-pray natin yun, iniisip natin kung magagawa ba yung vision. Isipin po ninyo, ang dami pong mga gawain ang nagamit po natin sa Annex B. Halos yung mga Laguna events po natin, mga seminars, dito natin ginagawa. Dahil meron tayong mga lugar na gano'n na pwede tayong mag-host. So maraming mga leaders, not only ang liliw ang nakikinabang, but the whole brotherhood ay napakalaking blessing. So ito, meron na namang isang ibibigay sa atin si Lord. Isipin po ninyo, napakaraming mga tao ang makakilala kay Lord. Maraming mga leaders ang may puproduce dahil naging bahagi po kayo. At huwag po kayong papayag na hindi po kayo kabahagi ng project na ito para kay Lord. Amen? So, ngayon pag-uusapan natin ang isang istorya sa Bible coming from Mark chapter 12. And we are so familiar with the story, sa English, yung widow's mite. So, isang babaeng balo ang nagbigay ng kaloob sa Panginoon. Nakita natin si Jesus Christ na tinitignan niya yung mga nag-o-offering. So, titingnan natin, actually, ang goal po natin sa series is we understand ano ba ang giving sa New Testament. Ano ang difference niyan sa giving sa Old Testament at giving sa labas. Kasi iba yung charity work ng mga tao sa labas that is measured by amount. Nag-donate ka ng milyon, nag-donate ka ng malaki, talagang ino-honor. Dito sa atin, sa Bible, sa New Testament, iba ang sukatan ng Lord. Titingnan natin, ano ba ang sukatan ng bagong tipan sa pagbibigay? At ano ang obligasyon natin bilang nagmamahal sa Panginoon, bilang part ng body of Christ, sa pagbibigay sa Panginoon? Ito ba ay ginagawa lang ng ilang tao? O talagang ako, regardless of my situation in life, mayaman man ako hindi, meron akong ambag na dapat gawin para sa gawain ng ating Panginoon. So, yun po yung ina-unravel natin for this month ng ating pong giving. Especially, during this time na ang ating pong ekonomiya ay talagang sinusubok tayo. Di po ba? Ang maraming challenges financially.
Pero inilagay natin itong series na ito. Actually, hindi natin nilagay. Sunod-sunod yan doon sa ating articles of faith. Talagang ngayon ibinigay ng Panginoon. Mapag-aralan natin about how we handle our finances. And we give this title po na Sinukat sa Puso. So magkaiba ang sukatan sa labas. Pag sinusukat ang giving, ang charity work, naka-measure yan doon sa amount. Pero dito, makikita natin sa storya na ang pagsukat ng Panginoon ay wala sa amount, kundi sa puso. Doon may kinalaman din yung amount. Ano po, kasi mamaya titingnan natin, depende sa kalalagayan mo sa buhay. At maganda yung binasa po sa ating kanina, yun na po yung pinaka-verse. Pero gusto ko po kayong bigyan ng ibang translation patungkol po dun sa istorya. Ito po ay Tagalog, yung Pinoy version. Maganda po yung binanggit dito sa storya natin. At pakinggan po ninyo yung storya. Sabi dito, umupo si Jesus malapit sa lagayan ng offering sa temple. Pinanood niya ang mga taong naglalagay ng mga offering. Maraming mga mayaman ang nagbigay ng malaking halaga. So may mga mayayaman. Kita ni Lord na mayayaman na nagbibigay ng great amount. Sabi na dito, isang mahirap na byuda ang lumapit at nagbigay ng 2 copper coins. Sobrang liit lang ng halaga nun. So nakita niyo yung comparison? Mayayaman, giving large amount, and then may emphasis si Mark. Sabi niya, may nagbigay 2 kusing lang. Sobrang liit. Sabi niyo nga po, sobrang liit. Sobrang liit lang ng halaga nun. Tinawag ni Jesus sa mga disciples niya at sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa kaysa sa offering ng lahat ng yon ang binigay ng biyudang yan. So ibang sukatan ni Jesus. 2 kusing kontra doon sa mayaman. Bakit daw? Kasi ang offering ng lahat ay galing sa sobrang kayamanan nila. Tira-tira lang. Maaring milyon, maaring libo, pero hindi sila nasaktan doon. Ibig sabihin, they can live without it. Pero ang sabi ni Jesus, pero yung byuda, kahit na mahirap siya, binigay niya ang lahat ng meron siya. Lahat talaga. Ibig sabihin, though the amount na binigay ng babae, 2 kusing lang, mga kapatid, wala pong natira sa kanya. Hindi na niya alam kung paano siya kakain. And during those time, magkaiba po ang balo today at yung balo nung panahon ni Jesus. Ngayon, kahit balo ka, may matatanggap ka. Diba, kapag ikaw ay senior, meron tayong mga natatanggap. Tapos, pwede ka pang magtrabaho. Pero during the time of Jesus, pag ikaw mabalo, wala. Wala magtutulong sa'yo. Kaya nga, nung New Testament, ang number 1 ministry ng church, pakainin ng mga babaeng balo. Bakit? Because wala silang trabaho. Wala silang asawa na magpo-provide para sa kanila. So, yung widow na nagbigay, isipin po ninyo, if you're going to be in that kind of situation, pangkain ko na to. Ito na lang ang last money ko. Hindi ko alam kung okay mabubuhay pa bukas, but I will give to the Lord. So, sinukat sa puso. At yun yung titingnan po natin dito sa verse natin. Now, this is the context. During the time na pumasok si Jesus sa Jerusalem, ito nakita niya, Jesus is teaching about the kingdom, revealing what should be done in the kingdom. Tinuturo ngayon ni Jesus, tinuturo sa atin ng Panginoon sa araw na ito, ano ba dapat ang ginagawa sa kanyang kaharian. At naniniwala tayo that we are all part of God's kingdom. Amen? Pag ikaw part ng church, you accept Jesus, sabi, ikaw ay kabahagi na ng kaharian ng Diyos. Kaya nagtuturo si Jesucristo, ano ba dapat ang ugali na pinapakita ng mga taong tagalangit o parte ng kaharian niya. Pinakita niya ang ginagawa ng mga ilang nasa templo o mga tinatawag nating mga taong simbahan na mga hipokrito. Sabi niya, huwag kayong maniniwala sa mga yan kasi paimbabaw lang sila pero wala silang pakialam sa mga tao. Sabi, mag-ingat kayo at huwag kayong gagaya sa kanila. That you may appear doing something for the Lord, pero wala ka naman talagang pakialam sa mga tao. Gusto mo lang makilala ka, the difference of being selfless and being selfish. Selfless, inuuna ang kapakanan ng iba. Yung isa, selfish, mukha kang tumutulong sa iba, pero may sarili kang hangal. And then, of course, ang pinakapunto, the condition of the heart is really, really important.
Ano ba ang itinuturo ng Panginoon sa atin when it comes to giving? Number one, handaan po ninyo, nakatingin ang Diyos. Sabihin nyo nga po, nakatingin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tinitignan ka ni Lord. Okay, bakit tinitingnan ni Lord? Ito ang tinitingnan ni Lord. During that time, nakaupo si Jesus. At pinagmamasdan niya yung mga tao. At hindi lang niya pinagmamasdan yung ginagawa mo at pagtrato mo sa ibang tao, ito din ang tinitingnan niya. Nakatingin ng Diyos sa kung ano ang ginagawa mo sa pera mo. Whatever it is, anuman ang laki ng amount ng income na dumadating sa'yo, huwag mong sabihin hindi tinitignan ni Lord yan. Nakatingin si Lord, saan mo ginagasta ang pera mo. Maaaring kayo, wala kayong pagbabudget, yung audit, hindi nyo ino-audit ang inyong sarili, pero ito po ang pansinin po ninyo. Ino-audit po ni Lord, saan mo ginagamit ang pera mo. Hindi lang po Vice President ang ino-audit. Hindi lang mga government official ang ino-audit ng Commission of Audit. Meron po tayong dakilang auditor at yun na yung walang iba kundi si Jesus. He is looking at you. Saan mo kaya dadalhin itong pera na ito? Pinagkatiwalaan ka ng Lord ng 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000. Sabi ni Lord, saan kaya dadalhin ito? Yung nasa GCash mo, saan kaya ibabayad dyan? Diba? Sa parcel lang ba nakalaan yung mga yan? No? God is looking kung saan mo gagamitin ang iyong pera. At hindi lang siya basta nakatingin. We do believe na at the end, sa muling pagbabalik ni Lord, may pananagutan tayo sa Diyos kung paano tayo magiging katiwala ng pera. Lahat isusulit natin sa Panginoon. At hindi lang natin isusulit sa Kanya yung ating relationship sa Kanya, but whatever we do, remember the parable of the talents, lahat ng binigay sa iyo ng Lord, buhay, katawan, lakas, asawa, pamilya, anak, magulang, kasama ang pera, ay ipagsusulit natin kay Lord. Kung tayo i-audit ni Lord today, sa tingin ninyo, makakapasa tayo. Ginamit mo ba ng tama ang iyong salapi o ari-arian para sa Panginoon o sa mabubuting bagay? Tandaan po ninyo that God looks at the heart. Hindi siya nakatingin sa performance mo. You may appear that you are performing very well. The people may applaud. Pwede kang palakpakan ng tao. Pwedeng sabihin ikaw ay magaling. Pwedeng sabihin ng mga tao na you are a generous giver sa ginagawa mo. Pero si Lord, ang tinitingnan niya kung ano ang intensyon doon sa mga pinagagawa mo. God looks at your heart whenever you give. Bakit ka ba nagbigay? Tinitingnan ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso. At doon siya nakatingin, doon sa babaeng balo, dahil tinitingnan niya. Tandaan po ninyo, people look at the gift, but God looks at the heart of the giver. Amen? Tayo nakatingin sa amount, pero ang Diyos nakatingin sa puso nung nagbibigay. People count pesos. Binibilang natin kung magkano ang halaga. But God measures devotion. Nakikita ng tao kung gano'ng karami ang iyong binigay, pero tinitingnan at sinusukat ng Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya. So nakatingin ang Diyos. Akala natin wala siyang pakialam, pero sinusukat niya lahat ng mga ginagawa natin. Number 2, ang sukatan ng pagbibigay ay pananampalataya. Edi pastor, kasi kapag binalikan natin yung Corinthians, magbigay ng bukas sa loob, huwag napipilitan. Ibig sabihin, pwede bang hindi na lang magbigay? But if you're going to look at the examples of the New Testament, kung hindi sumusukat ang Diyos sa amount, bakit nung Acts, ang ibinibigay ng mga tao ari-arian? They're not giving tithes. Actually, sa Old Testament, just to clarify the differences, yung ginawa po ng babae, balo, ay kakaiba. Kasi sa Old Testament, meron po silang tinatawag na tax. Automatic, obligasyon. Sabihin niyo po, obligasyon. Pag ikaw member ng Israel family,
Automatic, kailangan mo magbigay ng 10%. Bakit? 10% will go to the temple. Hahatiin yon, templo, sa mga Levites, pati sa mga nangangailangan. So yung byuda na dapat tatanggap, yung ayuda na yon, ay siya pa rin ang nagbigay sa Panginoon. So sinukat siya, not because he give her tithe, hindi na siya nire-record magbigay dun eh. Kasi siya ang bibigyan. Pero nagbigay pa rin siya. Now going to the New Testament, ang tinitignan ng Panginoon ay yung bukas na loob ng pagbibigay. Hindi na ito obligasyon. Ito ay sukatan na ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Kaya po, hindi natin sinusukat yung laki o maliit na binigay mo. Pero ito, bakit sila nagbibigay ng ari-arian? Bakit sila nagbibigay ng possession? Bakit? Sa sobrang lalim ng pananampalataya nila, sabi nila, ano man ang ibibigay ko kay Lord, alam kong hindi niya ako pababayaan. Amen? Hindi sila takot mawalan. Kasi alam nila, natanggap na nila ang pinakamalaking regalo. Hindi pera, hindi ari-arian, kundi ang kaligtasan sa Panginoon. Kaya ano man ang ibigay ko, hindi nito matutumbasan ng ginawa ni Kristo para sa atin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, let's take a look at the widow's faith. Nagbigay siya kahit wala nang matitira sa kanya. Kaya hindi sinusukat eh. Bakit? Kasi yung mayaman nagbigay, pero wala man lang silang kirot na naramdaman sa kanilang mga puso. Alam nila, kahit nagbigay sila ng malaking halaga sa templo, kakain pa rin sila mamaya. Mabubuhay pa rin sila for the next year. Pero itong widow, nagbigay siya, wala nang matitira sa kanya. Hindi na niya alam kung kakain pa ba siya mamaya o bukas. Pero ito ang sigurado siya. Hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya ang sukat ng Panginoon, nung nakikita niya yung widow na nagbibigay, hindi niya nakikita yung dalawang kusing. Nakikita niya dun sa dalawang kusing na yon, nagtitiwala ito na hindi ko siya pababayaan. Kaya whenever you give to the Lord, lalo na kapag binigay mo yung alam mong pinaghirapan mo, pagpapakita yon na kapag ibinigay ko itong large amount na to kay Lord, alam kong hindi niya ako pababayaan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako pababayaan. At syempre, may sukatan yon. Depende sa kung ano ang ibibigay mo sa Panginoon. So, whenever you give, tapos, pambaon na to ng mga anak ko eh. Pero binigay mo pa rin kay Lord, it means, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Pagpapakita ito ng kanyang pagtitiwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang tawag dito, sacrificial love. Di ba? Kaya ano yung kanta natin? We bring the sacrifice. Kaya sa nating inakanta yon. So offering, dahil yun ay sakripisyo, pagtitiwala, mahal niya ang Diyos. At alam niya na kapag siya'y nagbibigay, ito ay gagamitin para sa mga tao. Mahal niya ang Diyos at ang mga tao. Remember, love always costs something. Kay Kristo, ito ang kanyang buhay. Sakripisyo at paghihirap. Tayo, as a living sacrifice, are you willing to make a sacrifice for the Lord? Not only our time, not only our talents, but also our treasures. Sabi ng sermon natin last week, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. E di ilagay mo na yung puso mo dito, sapagkat doon makikita ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi ng isang quotation na nakita ko po, it is well to remember that God measures giving not by what we give, but by what we keep for ourselves. Magandang perspective na tingnan. Tinitingnan ni Lord, hindi ko anong binigay mo, kundi ano yung tinira mo para sa sarili mo. So kapag minesyo ng yon, doon sa mayaman, barya lang yung binigay nila. Pero doon sa widow, ang ibinigay niya, lahat ng meron siya. According to the text, lahat binigay na meron siya. So we are a living sacrifice. And faith is all about sacrifice and trust. And that is measured
on how much we give to the Lord. Pangatlo at pinakahuli, ang pagbibigay ay hindi dapat makasarili. Nagbabala si Jesus doon sa una. Actually, yung babala niya doon sa mga Pharisee, sabi niya, wala silang pakialam sa mga nangangailangan. Bago sabihin kasi ni Jesus, itong storya na ito, pinupunan niya yung mga hipokrito doon sa loob ng templo. Bakit? Nagbibigay lang naman niya, pakitang tao lang yan sila. Pero ang totoo, ang iniisip lang nila, ang kanilang mga sarili. They don't care about people. Ang gusto nila, VIP treatment. Kaya sila nagbibigay ng malalaki so that people will recognize them. VIP treatment. Siya ay mapagkunwari, sila ay mapagkunwari, mataas ang tingin sa sarili. And sometimes we are tempted to do that. Natutukso tayo. Dahil ikaw ang, tawag natin, ikaw ang donor, ikaw ang nagbigay ng malaki, not only in the church but in other organization, ito man ay mga reunion, parang may pakiramdam tayo. We are so tempted na kailangan itrato ako ng tama kasi ako ang dahilan kung bakit may ganito. Kaya nga ang sabi, sinusukat ng Diyos ang ating mga puso. What is the intention behind? Sila ay mapagkunwari at mataas ang tingin sa sarili. Sa mga gawain, sila ay makikitang banal. Subalit wala talaga silang pakialam sa pagtulong sa kapwa. Maraming mga tao ang nagbibigay at tumutulong para sa sariling kapakanan. Sabi nga, selfish desires or arrogance na nakabalot sa kindness and giving. Sa labas, maraming ganyan. They will do act of charity. Hindi ko naman nilalahat, pero baka may natitempt. Bibidyohan mo na nagbigay ka, ibablog mo, di ba? Pero ang intention, pang sarili pa rin. Kasi maraming manonood sa'yo, kikita ka ng doble at mas malaki. We cannot judge their heart, pero malaki ang temptation na yung ating selfish motives nakabalot sa kindness and giving. Anong gusto pong iparating ng inyo pong lingkod sa mensaheng ito? Suriin ang puso. Bakit ba talaga ako magbibigay? Ano ba talaga ang nais ko? Ako ba ay para makilala? O ako ay pagpapakita? Wala akong iba kundi ang Panginoon. Ibibigay ko ito at umaasa ako na hindi niya ako pababayaan. Hindi tayo nagbibigay para sa bigyan tayo ng special treatment. Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang tao. We look forward na sa ating mga ibinibigay sa Panginoon, maraming tao ang magpapasalamat. I remember what the Apostle Paul said. Dahil sa inyong pagbibigay, maraming tao ang nagpapasalamat sa Diyos. Isipin po ninyo, papasok sa langit, napakaraming mga tao dahil nagbigay ka. Salamat po dahil doon po sa mga tigaliliw na nagtayo ng ganitong lugar, doon po ako nakapasok. Doon ko po nakilala ang Panginoon. Because of your giving, a lot of people will thank the Lord. Nagbibigay tayo para tumulong sa mahihina, hindi para bigyan tayo ng pagkilala. Tumulong tayo kahit walang nakakakita. Amen? So it's a measure of our faith. Nakatingin si Lord sa binibigay natin. Dahil doon makikita kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa ating pagtatapos, ating pag-isipan, maging matalino sa paggamit ng pera na pinagkatiwala ng Diyos. Opo, pinagkatiwala ng Diyos. Bagamat ito'y pinaghirapan natin, bagamat ito'y ating pinagtrabahuhan, tandaan po ninyo, kung wala ang Diyos, hindi natin makukuha yan. Amen? So maging matalino po. Huwag magbase sa damdamin kapag gumagasta o gumagastos. Magbase sa pananampalataya. Tingnan at sukatin ang ating pananampalataya. Pangalawa, tandaan po ninyo, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng paggasta natin sa ating mga salapi o ari-arian. Pangatlo, ang iyong pagbibigay ay pagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Sa iyong iaabot mamaya, sa iyong naiisip na pledge sa project ng church, nagpapakita ba na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya? O mas nagtitiwala ka pa rin sa iyong sarili? Next, matutong magsakripisyo para sa iba. Huwag puro kabig
Sabihin mo nga sa sarili, sa katabi mo, huwag puro kabig. Matuto ding magbigay sa iba. Ano po? Bantayan ng puso. At tandaan po ninyo, ang pagbibigay, wala sa dami. Ito ay nasa puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga paalaala na sa amin pong pagiging mabuting katiwala sa salapi. Oo, Panginoon, hindi mo sinusukat ang amount na binibigay mo, ang binibigay namin para sa iyo, pero sinusukat mo our trust in you. Sometimes it is measured on what we give, the sacrifice that we will do para sa mission. Kaya Panginoon, may malaki kaming proyekto na alam po naming magiging blessing, hindi lamang sa amin, sa Liliw, at alam po namin sa buong lalawigan na magagamit sa pangangaral na iyong mga salita. Alam ko po na kinakatok mo ang puso ng bawat isa. Ihanda mo kami para sa mga proyektong ito. Palakasin mo ang aming faith, katulad ng pananampalataya ng mga mananampalataya sa Acts, that they give their possession, not because gusto nilang matanyag, but because this is their act of faith and trust to you. Naniniwala po kami na kami po itutulungan ninyo. I pray for every one of us. Alam ko po sa amin may mga struggle din financially. Pero alam ko pong hindi ito magiging hadlang para sa aming pagtitiwala sa iyo. Alam ko pong pagtatagumpayin mo po kami, gagabayan mo po kami, whatever the struggles, sapagkat alam po namin na hindi ka nagpapabaya. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa oras po na ito. And I hope and pray that this message reminds us and encourage us on being a good stewards of our possessions. At this moment naman, ay nais po nating umawit ng isang awitin. Baka meron din pong mga kapatid o bisita ang sinusukat ng Diyos ang kanyang puso. Tinatawag ng Diyos upang ibigay ang kanyang buhay para sa Kanya. To be saved, to be forgiven, and to receive eternal life. Kaya kung meron man sa atin ang hindi ba tumatanggap sa Panginoon, as we sing this song, maaari kang lumapit sa unahan. Kaligtas ay nasa Kanya. Nahalin manangan mo't bitaw. Matatagpuan mo tuwi-tuwina. Kay Jesus, lapit na. At sa Kanya ligtas ka. Kay Jesus, dulog na. At sa Kanya buhay ka. Sa isang mundong may krus na nakatirik, natanda ng kahirapan. Mahal ko ito na walang kaulitin, pagsasabi
natin pong pakinggan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapon ng Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo na hindi na muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay niya iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyong harapan at humihingi po ng kapatawaran sa amin po mga pagkakasala sa inyo, sa amin po mga salita, sa amin pong pag-iisip, sa amin po mga gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at nawa po, Panginoon, sa pagtanggap po namin ng iyong katawan at dugo ay hindi po ito maging kahatulan sa amin. Bagkus, Panginoon, ito po ay magsilbing pagpapala at paalala ng pakikipagtipan mo sa amin. Nawa, Panginoon, sa pagtanggap namin ito ay mas manaig ang pag-aalaala namin kung gaano kang katapat sa aming mga buhay, kung gaano mo isinakripisyo ang iyong sariling katawan at dugo, ang iyong buhay para sa amin, Panginoon, ang iyong pagka-Diyos para sa amin. At nawa, Panginoon, ay ang aming mga puso at ang aming mga sarili ay maibigay namin ng buong buo sa iyo. Dahil ito, Panginoon, ay marka ng aming pakikipagtipan at pagsunod sa iyo. Ito na lamang po, Panginoon, ang aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Magsitayo po tayong lahat. Pakinggan po ang sinasabi sa 2 ng Korinto, Kapitulo 9, talata 7 hanggang 11. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na nauukol sa lahat na kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib,
one move with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Tayo sandaling manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito kung saan kami sinamahan ninyo sa aming pananambahan, at salamat po, Panginoon, na humantong po kami sa katapusan po ng aming pananambahan. Panginoon, dalangin namin na ang mga itinuro po ninyo sa amin sa umagang ito ay patuloy na matimo sa aming mga puso't isipan. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalaala sa amin ng inyong panukat sa aming pagbibigay. Salamat, Panginoon, sa muling pagpapaalaala rin sa amin na sa pamamagitan ng may pag-ibig at may pagtitiwala na pagbibigay po sa aming mga kapwa at ngayon din po sa aming bahay-sambahan. Panginoon, dalangin po namin na mga kaloob na nalikom po namin sa umagang ito, patuloy po namin magamit sa pagtatanyag at pagpapakilala sa inyong kabanal-banalang pangalan at pagpapalawig ng katuroan na nanggaling po sa inyo. Pinapanalangin namin dakilang Ama, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na hindi namin po nakakasama. Panginoon, ang aming pinapanalangin na inyo po silang lubusang pagalingin nang muli namin sila makapiling at makasama sa pagsamba.
Kaya hindi po, Panginoon, ng mga kapatid namin, hindi po namin nakakasama sa kanilang kadahilanan. Pinapanalangin namin naman, nakatukin po ninyo ang kanilang mga puso upang muli silang makapiling din namin sa pananambahan at makapagpuri sa inyong kabanal-banalang pangalan. Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay, dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa muling pagsabak namin sa sanglibutan. Samahan niyo po sa pagbalik sa mga hanap buhay, sa mga trabaho, sa mga kabataang nagsisipag-aral. Panginoon, nawa po'y patuloy na maging pananggalang namin ng pananampalataya at mga turo na ibinibigay niyo po sa amin. Panginoon, kung paano niyo po kami ligtas na dinala rito sa inyong dako, gayon din po ang aming dalangin na kami muling ihatid sa aming tahanan at sa darating na isang linggo ay muli na naman po kami magkasama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong pangalan. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.